Good evening. Tayo po ay dumako sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, isang talata lang ating pag-aaralan ngayong gabi. Verse 21. Philippians 1 verse 21, ganito ang sabi: Sapagkat tiyaga ng akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Ulitin ko, sapagkat tiyaga ng akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, salamat po na ito po ang bukang bibig ng inyo pong mga taong tinawag ninyo mula sa kawalan, at inyo pong pinagkalooban ng bagong puso, bagong espiritu. Binigyan nyo kami ng panibagong buhay, at si Kristo ay iyo pong pinanahan sa aming pong mga puso. Kaya mayroon kaming katiyakan sa aming pong buhay. Dalangin namin, Ama, ang iyo pong pagtuturo ngayong gabi para po sa aming pulong panalangin na magkaroon kami ng batayan ng aming pananalangin ngayong gabi mula sa inyong mga salita. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pinamagatan kong ang lihim ng buhay ang ating pong devotion ngayong gabi. Noong maliit pa po ako, ilang taon yon, na sumakay kami ng barko MV Baybay mula sa Leyte hanggang Maynila. Ang travel noon ay umaabot ng 3 hanggang 4 na araw dahil maliit lang yung barko. At kami ng tatay ko, habang naglalakbay, sabi ko, Pa, pwede bang pumunta roon sa lugar ng mga kapitan, sa pilot, para tignan ko ano itsura ng kanilang pagdadrive ng barko. Sabi ng tatay ko, sige, tumingin ka, magpaalang pa muna. At yun ay malakas ang unos nun, malakas ang hangin, malalaki ang alon. Nagpunta ako ron, nakita ko ang liwanag, nasa harapan lang nila. Pero sa unahan, napakadilim. Malakas ang hangin, malalaki ang alon. Ang tanong ko, paano nilang nakikita yung daan patungong Leyte? Paano nila nagawa ito? At sa kalaunan, nalaman ko na may nagpaliwanag sa akin sa pamamagitan ng kompas. Sa kompas kasi, kung ano yung direksyon mo, laging nakatuon sa north yung kompas. Kung halimbawa sa east yung sa northeast yung pupuntahang Maynila, alam na alam nila kahit umuulan, kahit madilim, may unos, talagang nakakarating. Kahit paikot-ikot pa yung barko, hindi naliligaw dahil doon sa kompas na nagtuturo sa kanila. So tanging kompas ang hindi nagbabago. Maaaring magbago ang barko, ang panahon, pero hindi nagbabago ang direksyon ng kompas. Gayon din ang buhay Kristiyano. Kapag tayo po'y may kompas, ang kompas natin ay ang ating Panginoong Jesucristo, ano man ang mangyari sa buhay natin, kailan may hindi mababago ang direksyon ng ating Panginoon kung saan tayo patutungo. Hindi ito kayang baguhin at hindi rin magagawang magbago. So ang tanong natin sa ating sarili ngayong gabi, mga kapatid, ano ang tunay na layunin ng buhay para sa iyo? Marami ang layunin nila magkamal ng maraming pera, maging bantog, yumaman, maging makapangyarihan, maging sikat o kaligayahan. Ito yung mga temporaryo lamang at di nagbibigay ng eternal na kapunuan o fulfillment sa ating buhay. So ano ang tamang layunin? Simple lang sagot ni Pablo dito sa ating text. Ang sabi niya, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Wala sa isipan ni Pablo ang yumaman, bumantog, sumikat, ano pa man. Kundi para sa kanya, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Now, itong talatang ito na sinulat ni Apostol Pablo, siya ay nakakulong. Siya ay nakakulong sa kulungan at itong sulat niya, ito yung pinaka
climax o rurok ng kanyang pagmumuni-muni tungkol sa kanyang sitwasyon sa buhay, pananaw sa buhay. Minsan nakapag-iisip tayo, ano na ba ang buhay natin? Dito ibinahagi ni Pablo na ang kanyang pagkakakulong ay hindi hadlang sa kanyang pamumuhay at kanyang paglilingkod sa Panginoon, kundi talagang nakatulong ito upang sumulong ang mabuting balita. Sa halip na magreklamo si Pablo, sa halip na siya po ay panghinaan ng loob, tinignan niya ang kanyang pagkakadena bilang pagkakataon upang mapalaganap ang Ebanghelyo, at ito ay nagbigay lakas din sa ibang mananampalataya. Nawag ganun din tayo, ano man ang sitwasyon natin, hindi ito dapat makapagbibigay sa atin ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Taglay natin ang direksyon sa buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. So ang sekreto ng isang may layunin at masaganang buhay ay ang pagkakaroon kay Kristo. Ang pagkakaroon kay Kristo bilang sentro ng lahat. So tignan natin ang dalawang bahaging katotohanan dapat ipanalangin natin ngayong gabi na siyang dapat nating panghawakan bilang isang Kristiyano. So dito sa ating talatang binasa, unang katotohanan dapat nating panghawakan ay ang katotohanan ang mabuhay ay si Kristo. Bilang Kristiyano, wala na iba tayong hangarin pa sa buhay kundi mabuhay tayo para kay Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Yan ang bukang bibig ng isang totoong mananampalataya. Hindi niya nahangad kung ano man ang hinahangad ng salibutan. Ang sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo. Now, tingnan natin ito sa tatlong paraan o dahilan paano tayo mabuhay paalang kay Kristo. Si Kristo ang ating buhay sapagkat siya yung ating motivation. Siya yung nagbibigay sa atin ng ng pagtutulak kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Lahat ng ginagawa natin, pati ang ating mga panalangin, pagsamba natin sa ating trabaho dapat nakaugat sa ating pag-ibig at paglilingkod at pagsunod kay Kristo. Yun ang buhay natin. Hindi na natin hangarin pa. Hayaan natin ang Diyos ang siya magpala sa ating mga gawa upang tayo'y umasenso, upang tayo umangat, upang tayo yumaman. Pero ang tanging layunin natin, ang mabuhay ay para kay Kristo lamang. Ito yung mag-motivate sa atin, sana sa araw-araw, upang hindi tayo mahulog sa problema ng sanlibutan, kaguluhan ngayon, grabe ang kaguluhan sa ating bansa. So yung una, ang mabuhay ay si Kristo, sapagkat si Kristo ang motibasyon para mabuhay sa mundong ito. Ikalawa, si Kristo ang ating modelo sa pamumuhay. Si Pablo wala siyang ibang hinahangad kundi ang maging katulad kay Kristo. At yun din hangar ni Pablo sa lahat ng kanyang sinulatan, sa Korinto at maging sa atin, yan ang kanyang layunin. 1 Corinthians 11 verse 1, ito ang sabi ni Pablo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sabi niya, maging tulad kayo sa akin, gaya niya kay Kristo. Yun ang buhay ni Pablo. Isang mananampalataya. Isang nakapagpapatibay sa iba. May kita natin, wala na siyang ibang ambisyon na panlupa, kundi siya ay matulad kay Kristo. At gayon din tayo. Ganon tayo tinakda ng Diyos Tayo'y kinilala ng Diyos before the foundation of the world, upang italaga tayong maging kawangis ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Romans 8:29 and 1 Peter chapter 2 verse 21. Ganito ang sabi, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay na maraming magkakapatid. Sana tandaan natin, ang buhay natin, ang direksyon natin ay maging katulad kay Kristo, maging kawangis niya. Ang kailangan natin dito ay maging masunurin sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos, dapat tayo sumusunod. Binibigyan niya tayo ng mga paraan upang makatulad kay Kristo. Gaya na sinabi ni Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter 2:21,
Ang sabi ni Pedro, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Wala pong gatiting man layunin si Pablo sa kagandahan, ay si Jesu Kristo sa mundong ito. At yun ang nais nating lakaran, ang yapak ni Kristo, sapagkat yun ang tinakda ng Diyos sa atin na tayo maging katulad sa wangis ng kanyang anak na si Kristo. So si Kristo ang ating modelo. Hindi lamang siya ang ating motivation, siyang modelo. Ikatlo, si Kristo ang ating kaganapan, ang ating kapuspusan, ang ating fulfillment sa buhay. Siya ang ating kasiyahan. Sana'y doon natin ilagay ang ating kasiyahan, ang ating satisfaction sa buhay na ito, yung ating joy, ang ating kapunuan, ang meaning ng ating buhay dapat na kay Kristo. Sapagat ang mabuhay ay kay Kristo. Yun ang layunin ng isang Kristiyano. Walang kulang kapag siya ay nasa atin, kapag siya ang ating sinusunod. Sa prayer natin, sa ating prayer meeting, isuko natin ang ating mga personal na agenda. Isuko natin at itanong paano ko mag-glorify ang aking Panginoon sa aking buhay. Yun naman talaga ang chief end natin. What is the chief end of man? To glorify Him and enjoy Him forever. So yun ang dapat maging buhay natin kay Kristo. So, nakita natin ang una sa dahilang bahagi ng katotohanan na dapat nating panalangin at panghawakan na tayo ay mabuhay kay Kristo. Ikalawa, hindi natin maiiwasan, tayo din ay mamamatay. Kung tayo mabubuhay kay Kristo, ay para kay Kristo. At tayo mamamatay, ay para din sa Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto. Verse 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Nakita natin. Pangalawa, at ang mamatay ay pakinabang. Si Pablo rito medyo may pagdadalawang isip. Sa verse 23, ang sabi niya, sa 23, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Yun ang gusto niya, makasama na kay Kristo. Sapagkat ito'y higit na mabuti. Pero sa 24, gayon may ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. So sinulatan niya ang mga taga Pilipos dito na hindi pa kaya ni Pablong umalis sapagkat hindi pa sapat ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pagpapatibay, ang kanyang pagpapalakas at ang mga maliligtas pa sa lugar ng Pilipos. Kaya mas maiging siya ay manatili pa sa paalang sa kanila. Pero kung sa kanyang kalooban, mas pipiliin niyang makasama na kay Kristo. Yun ang the best. So ang mamuhay ay pakinabang sa tatlong dahilan. Kaya ang mamatay ay may pakinabang sa tatlong dahilan. Una, ang kamatayan, mga kapatid, actually sa atin, ito ay isang promotion sa atin lahat. Kapag tayo po ay namatay na, para tayong na-promote sa ating kalagayan. Bakit po? Magbabago na yung tirahan natin . Magbabago na yung kalagayan natin. Kaya para sa Kristiyano, kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula. Simula ng ganap na buhay sa piling ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi nga ni Pablo rito sa verse 23, sabi niya, ang mamatay ay mas pakinabang. Gusto niyang umalis na makasama si Kristo. To be absent in the body is to be present with the Lord. Ito'y isang promotion, mga kapatid. Hindi ito mahirap. Mahirap lang isipin na tayo mamamatay. Pero kung atin titignan na tayo po'y nabubuhay alang-alang kay Kristo, hindi tayo mawawala sa tamang direksyon. Tayo ay mapopromote sa panibagong antas ng buhay. Ang pakinabang dito, kapag tayo po ay namamatay kay Kristo, wala ng sakit, wala ng pagluha,
wala ng kasalanan, wala ng temptations, wala ng paghihirap. Tayo ay nasa ganap na presensya ng ating Panginoon. Napakasarap. Lahat ng tao rito, may mga trabaho, gusto ng promotion. Di ba? Promotion is from the Lord. Sa Panginoon nagmumula ang promotion. Di lalo na pagdating sa kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Una, dahil ang kamatayan ay isang promotion. Ikalawa, ang kamatayan ay pahinga. Ito yung pahinga. Alala ko si Junior, yung aking kapatid. Naging expression niya yung Bisaya, pagkakapoy. Tapos sasagutin naman niya, pahulay. Yun ang buhay eh. Nakakapagod talaga. Ang kasagutan, magpahinga. Tayo, hanggat nandito pa tayo, gaano man tayo kabanal, gaano man tayo kalinis sa mundong ito, gaano man tayo kayaman, gaano man kasarap ang buhay natin, pero naghihirap pa rin tayo. Tayo'y pagod pa rin sa mundong ito. Kaya nga ang kamatayan ay isang pahinga. Sapagkat ang buhay sa mundo, punong-puno ng trials, punong-puno ng pakikibaka, araw-araw, makakaharap ka ng kaaway, spiritual enemies, physical, andyan lahat. Katulad lang sa social media, makita mo lang, marinig mo lang yung mga sinasabi ng mga politiko, maiinis ka. Yan pakikipagdigma sa atin, sa ating kaluluwa. Nasisira ang ating pagiging kay Kristo. So mayroong trial. So sa kamatayan, magpapahinga tayo mula sa ating mga gawa at sa ating mga pagdurusa. Yun ang ikalawa. Ang kamatayan ay pahinga. Ikatlo, ang kamatayan ay nagpapalakas sa buhay. Dito ngayon, dito sa kalagayan natin, alam nating tayo mamamatay. Yung ating pagkakaalam na tayo'y darating dun sa kamatayan, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito yung nagbibigay sa atin ng tapang. Ito yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Dahil alam natin na ang kamatayan ay pakinabang. Pakinabang ng isang Kristiyano. Nagiging matapang tayo na mamuhay para kay Kristo sa ating panahon ngayon. Pero kung tayo ay nasa kamunduhan, kasalanan, ay dapat kang matakot. Pero kung ikaw ay nabubuhay alang-alang kay Kristo, ito'y nagbibigay sa atin ng tapang para harapin ang lahat ng trial sa mundong ito. Wala nang dapat katakutan sapagkat nakatityak tayo. So nagbibigay ito sa atin ng pananatili o matinding katiyakan sa ating panalangin ngayong gabi. Yung katiyakan natin kay Kristo, mamatay man tayo, ito'y nagpapalakas sa atin na dapat tayong manalangin ng gusto sapagkat alam natin na hindi tayo mabibigo sa ating panalangin dahil tayo'y na kay Kristo at mamamatay ay pakinabang kay Kristo. So, buhay natin ay walang talong sitwasyon. Actually, mga kapatid, kung tayo namumuhay sa laman, marami tayong talunan o marami tayong pagkatalo. Pero kung tayo mamuhay kay Kristo, nasa isip natin, ang buhay natin ay pamumuhay Kristo, matulad kay Kristo, sumunod kay Kristo. Mamatay man tayo ay pakinabang. Ito yung sikreto o lihim ng buhay. Ano yung lihim ng mabuhay? Mamuhay kay Kristo. Ito yung secret of life. Buhay man o kamatayan, si Kristo ang sentro. Kung nabubuhay tayo, si Kristo ang ating layunin. Kung mamamatay tayo, si Kristo ang ating gantimpala. Kaya mayroon tayong katiyakan. Kaya nga, ngayong gabi, may hamon sa ating panalangin. May mga concern tayo, may mga request tayong papanalangin, pero sa ating panalangin, alam nating hindi tayo mabibigo at hindi tayo maaring takpan ng tenga ng ating Panginoon. Siya'y nakikinig. Kaya dapat tayong magsuri sa ating mga sarili, sa ating panalangin. Magsuri tayo, si Kristo ba talagang sentro ng lahat ng ating iniisip o ginagawa? Si Kristo ba ang sentro ngayon sa ating panalangin? At ikalawa, magsuko tayo. Isuko natin
ang ating mga panalangin sa ating mga buhay, na maging buhay sa ebanghelyo natin sa iba, matuwa ang iba sa buhay natin, na tayo namumuhay alang-alang kay Kristo. At hilingin din natin sa ating panalangin ngayong gabi para sa tapang na mamuhay at maglingkod ng walang takot, na alam na natin na kung tayo po ay nabubuhay kay Kristo, ang ating kamatayan ay may pakinabang dahil din kay Kristo. So yun po ang lihim ng buhay ng Kristiyano ngayon. Mamuhay tayong kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat hindi lingid sa inyo, Ama, ang aming pong takot, ang aming minsan kawalan po ng pag-asa, parang madilim ang aming buhay, walang direksyon. Ngunit tulad po ng barko, ng kapitan, ay meron silang pinangawakang direksyon, walang iba kundi ang kompas. Ano man ang kalagayan ng panahon, alam namin na kami po'y nasa tamang direksyon sapagkat kami nabubuhay kay Kristo at kami rin ay mamamatay sa isang pakinabang. Kaya ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo kami sa aming panalangin na makita namin ang aming mga sarili, si Kristo nga ba ang kasentro sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.